Yon, magandang araw po sa lahat. Yan, palakpakan natin ng Lord. Yan, palakpakan natin ng Lord. Yung palakpak para kay Lord. Yes. Okay. So, batiin mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Okay, parang hindi naman. Pag masaya, ano dapat yung itsura? Di ba dapat nakangiti? Tama po ba? No, alam niyo po ba yung ngiti, nagbabago ng lahat? Oh, alam niyo po, nagbabago ng lahat. Tingnan niyo po, alam niyo po ba, kahit yung ngiti po pala, kahit na fake na smile, sinasabi sa katawan mo na masaya ka. At pagka meron kang kahit fake na smile, nagbabago yung mood mo. Everything changes. Oh, sige po, practice natin bago tayo magtuloy. Pwede po ba? 7 seconds lang. 7 seconds lang. Hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo, hindi ko alam kung ano yung pinagdaanan ninyo, pero gusto ko ngayon, gawin mo lang, kahit parang fake lang yan, gusto ko lang mag-smile ka. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, pero basta mag-smile ka lang. Okay po ba? 7 seconds? Pwede ba? 7 seconds? Ready? Ready na. Guys, lahat gagawin ha. Okay po, lahat. So that walang maiwan. Lahat tayo ma-experience natin. Okay? So lahat lang, kahit fake smile lang. 7 seconds. Okay, ready? Okay, ready na? Okay. Ready? 7 seconds. 1, 2, 3, go. Ano pakiramdam mo? Ha? Di ba nabago? Bakit? Because even a fake smile, sinasabi ng katawan mo that you're happy. Okay, ito pa matindi. 7 seconds, tatawa lahat kahit fake na tawa. Okay? Gusto mo mapadali? Tignan mo yung katabi mo. 7 seconds, ready? 7 seconds, ready? Okay, on the count of 3. 1, 2, 3, go! Okay. How did you feel? Yan yung nagpapatunay na mas makapangyarihan yung gawa. Every time that you act what you believe in, it will manifest. Are you still there, mga kapatid? Of course, kung hindi mo ginawa, hindi mo naranasan. Pero yung ginawa, kamusta pakiramdam mo? Sino rito sabi mo, Pastor, ang sarap, ang saya. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo, pero totoo po that our habits merong napakalaking impact sa atin. Kanina po, 7 seconds lang, tumawa lang tayo. What if gawin mo palaging practice? Kahit anong gaano kapangit yung araw mo, you will always laugh, you will always smile, you will do things na alam mo yun, merong joy, merong gladness. And I believe, merong magandang mangyari. Sino ito niniwala, may magandang mangyayari sa bayan ng Rosario? Dahil yung katabi mo, natutunan niya na may kapangyarihan pala yung bawat ginagawa ko, at ito yung nagbabago na aking pananaw, nagbabago ng aking pakiramdam, and I believe it can change a nation. Kaya po sa oras nito, gusto ko pong simulan lang as we declare, no? Mag-declare po tayo. I-declare natin to. Puntahan niyo po yung ating Bible. Hawakan niyo yung Bible niyo. Kung may physical Bible po kayo, hawakan niyo yung physical Bible niyo. O kaya buksan niyo po yung Bible app niyo, kung Bible app po yan. At samahan niyo po ko, i-declare po natin ito. Kasi po, the Bible is the Word of God and it really changes our lives. Sige po, basahin po natin. The count of 3. If you have your Bible, ready na kayo. Hawakan mo yung Bible mo, kung physical Bible. At kung ano, Bible app po, hawakan natin. And let's declare this. Ready? On the count of 3. 1, 2, 3. Go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am.
I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's have a word of prayer. Our Heavenly Father, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Lord, totoo po, makapangyarihan kayo. Kami po ay walang kakayanan kung hindi sa pamamagitan nyo. Kaya po sa oras na ito, amin po hiningi na gamitin yung pagkakataong ito, Panginoon, para po mapagtagumpayan namin anumang area ng buhay po namin that we are challenged, na nakita po namin nagiging hadlang para lumabas kung ano yung plano nyo sa amin. Ano yung purpose, bakit nyo kami nilikha. And I pray na sa oras po nito, Panginoon, will be a different person after, Lord, ng gawaing ito, Panginoon. Dahil kung hindi, sayang po yung gawaing ito, Panginoon. Dahil alam po namin ang pagpapala, hindi po dahil sa narinig at naunawa namin yung inyong salita, kundi ang pagpapala ay kung amin na pong ipinamuhay yung inyong pong salita. Kaya po aming hiningi, aking pong dalangin, O Diyos, sa bawat isa niyo pong mga anak na nandito po ngayon, nagbigay ng kanila pong mahalagang oras to hear your word. I pray, God, that you bless us, God, of the blessing of miracle of transformation. And Lord, thank you. And Holy Spirit, we welcome you in this place. At dalangin po namin na gawin niyo magmistulang matabang lupa yung aming mga puso so that, Lord, your word of truth na itatanim dito, ito po, Panginoon, ay tumubo, 30, 60, hindi lang yun, kundi 100 iba yung pagpapala. And we will be a blessing to many. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming dalangin at aming pong inaangkin ito. In Jesus' name. In Jesus' name. And all God's people say, Amen and Amen. No, muli po, magandang araw po sa lahat. At ngayon po, nasa week 4 po tayo. If you've been here, no, sa atin po, nasa week 4 na po tayo ng ating message series na The Turning Point, or ito yung time na God will change us. No? If you want transformation, ito po yung mga messages that will bring transformation in our life. No, kung gusto po natin ng pagbabago, kung na-miss nyo po, no, i-recap naman po natin, but you can go back po sa atin po, nasa Facebook po natin, nasa YouTube po natin, you can go back po doon, pwede nyo pong daanan yung mga mensahe po natin. And to start, no, meron po bang tao na nagplano na in 5-10 years, gusto ko miserable yung buhay ko, wasak yung buhay ko, baon ako sa utang, no? Yung health ko bagsak kasi yung weight ko ang bigat, di ba? Wala po nangarap ng ganun. No, kaya lang, dumarating po ba sa buhay ng tao yan? Dumarating sa buhay ng tao yan. Kaya lang, pagdating na yan sa buhay ng tao, minsan ginagawa natin isang sentence lang kung ano yung dekada o napakahabang panahon na ginawa yung bagay na yun, maliliit na bagay, kaya naging resulta to. No, na minsan sinasabi natin, kasi masyado yung palikero, masyado yung babaero, kaya ganyan, nagkaroon sila tuloy ng problema ng asawa niya, naghiwalay tuloy sila. Parang sinasummarize lang sa isang sentence yung mga sitwasyon. No, kaya yan, nabaon sa utang yan, kasi yan naman, hindi kasi marunong mag-manage yung pera, makakita lang ng Shopee yan, Lazada, buy. Di ba? No, mamaya, pay. No, kahit na yung lahat nung makita niya, wala pa siyang pera ron, kaskas ng credit card niya. Parang isang sentence lang, kaya ngayon, baon siya sa utang. No, yung taong yan, kaya naman 53 years old, no? Kaya naman namatayan kasi, alam mo, noon, ang hilig niya kumain ng matatamis, siya nag-ingat ng kanyang sarili hanggang tumasok kanyang dugo. Ngayon, ayan, namatay siya, 53 years old, namatay na siya, inatake sa puso. Parang minsan, no, yung napakahabang proseso talaga o habit na mali, parang nung nangyari na parang bang niligay natin sa isang sentence na parang bang yung pangyayari ay parang nangyari kahapon lang. No, parang kaya siya namatay kasi ito yung ginawa niya. Parang ganun lang, no? Pero totoo lang, lahat ng mga pangit na nangyari sa ating buhay, ito po ay resulta ng isang masamang desisyon, one bad decision, one wrong step, and one harmful habit at the time. By the way, yung title ng topic po natin ngayon, yung part 4 natin, is Break What's
breaking you? Break what's breaking you. So ano po ba yung maling habit na nagagawa natin na nakita mo? Ito yung nagiging dahilan kaya hindi kayo maging malapit ni Lord. Yan yung nagiging dahilan kaya nakikita mo hindi mo na-fulfill, bakit ka nilikha ng Diyos. Yan yung reason bakit nakikita mo hindi nagiging maayos yung relationship nyo ng pamilya. Yan yung reason bakit nakikita mo bakit hindi ka umuunlad sa finances mo, gayong meron namang dumarating na pera. No? Yan yung reason bakit yung health hindi umaayos at nagiging toll dun sa kanyang health, dun sa galaw mo. Bakit? Kasi po may mga bagay that breaks us, pero we need to break that. Pero alam nyo po, mayroong 3 bagay na kaya po nangyayari yung mga pangit na sitwasyon sa ating buhay. Hindi po overnight yun, na parang bigla na lang pumangit yung buhay, bigla na lang inatake sa puso. Wala pong gano'n, no? Bigla na lang siya nabaon sa utang. Wala pong gano'n. Pero ito po yung mga maliliit na masamang desisyon, 1 bad decision, 1 wrong step, 1 harmful habit that we do every time. Mga maliliit na hakbang. Sabi ko nga po kanina, yung parang, kung kayo po, kung tong diretsong to ay papunta po ng Boracay, tapos mula po dito sa simula, nag-deviate lang ng 1 degree lang. 1 degree lang. Hindi naman po malaki eh. O kahit even half degree, pag yun po ay bumiyahin na, iba na po pupuntahan itong nasa kanan kaysa dito sa diretso lang. Tama po ba? A little deviation doon sa magandang plano ng Diyos, a little everyday, pwede nating ma-miss out kung ano yung magandang plano ng Panginoon. Kaya hindi po bigla yun na parang, ay, bigla na lang nangyari yung ganun sa Kanya, ang pangit naman. Hindi po bigla yun, at minsan sinamarize nga natin yung napakahabang panahon na ginagawa yung pangit na desisyon, pangit na hakbang, mga pangit na habit, na eventually, nag-climax na, kaya nangyari yung pangit na pangyayari sa kanyang buhay. At alam niyo po, meron sa Bible na taong katulad nito. Meron siyang napakaraming step na ginawa bago nasira yung kanyang buhay. Pero sinamarize yung buhay niya ng isang sentence lang. Alam niyo po yung taong to, meron siyang magarang buhok, meron siyang magarang lakas. Okay, wag po kayong tumitig sa akin. Nung sinabi kong buhok, tumitig kayo sa akin. Magara po yan. Pero hindi po ako yon. Okay. Magarang buhok, mahabang buhok, magarang lakas. Kakaiba yung anointing po niya. Kilala niyo na po kung sino yon? Sino yon? Si Samson. Si Samson po, at kung titignan nyo, sabi ng scripture, no, Samson, he made 1 bad decision, he made 1 wrong step, 1 harmful habit, through time, tuloy-tuloy, kaya nagkaroon po ng problema. Actually, ang nangyari kay Samson, hindi po sa lugar niya, hindi po doon sa bayan niya, no, kundi hindi po nangyari sa Zorah, kundi nangyari sa Gaza. Kaya lang, yung layo ng Zorah sa Gaza, ang laki po. It is 25 miles. Kaya lang sabi ng scripture, no? Sabi po ng scripture, Judges 16:1, 1 day. Sinamarize lang. Yung pangit na nangyari kay Samson. Alam natin, namatay si Samson. Alam natin, dinukit yung mata niya. Alam natin, naging alipin siya ng mga kalaban. Alam natin yung mga pangit na yung pangalan niya na naging, ngayon, Samson malakas, pero kung babasahin mo yung story niya, parang hindi magandang pangalan palang gayahin yung kanyang buhay. Parang hindi kahanga-hanga. Gayong napakalaki ng potential niya, napakalakas niya. Pero bakit ganun? And the scripture, pero meron lang summarization. One day, Samson went to Gaza where he saw a prostitute. Yung prostitute po, hindi niya po nakita sa lugar niya. Nakita niya yung prostitute sa lugar ng kalaban. Kaya sabi sa katabi mo, huwag kang pupunta sa teritoryo ng kaaway. And you know what? No, kung titignan niyo po, yung Zorah to going to Gaza, it is 25 miles away. 25 miles away, napakalayo po, no? It will take Samson, no, yung titignan niyo po yung Zorah and Gaza, ang layo po niyan eh. No, from his hometown going to Gaza,
No, pumunta po si Samson sa Zorah, papunta po ng Gaza, at alam niyo po, it took him 56,250 steps going to Gaza. Meron siyang 56,250 steps na dahan-dahan niyang ginawa through time, leaving his hometown. Kaya po nagbago yung istorya ni Samson. That how come this very, alam niyo yun, very anointed, parang very powerful, amazing person ay bumagsak. Gayong merong 56,250 steps siyang tinik. Totoo lang po, wala po sa atin nagplano na gusto nating mabaon tayo sa utang, masira yung ating pamilya, mag-celebrate tayo ng birthday natin o ng Pasko na hindi natin kasama yung ating pamilya dahil sira na. Wala po nangarap na magkahiwala yung pamilya o magkaroon ng pangit na future. Wala pong nangarap ng ganon. Lahat tayo maganda. Pero totoo po ba, mayroong nangyayaring ganon sa tao? Meron. Bakit? Hindi po siya bigla na minsan sinasummarize natin, kundi ito'y mga maliliit na hakbang na ating pong nagawa, and through time, may nagre-resulta ng pangit sa ating buhay. Little steps that we take. Kung ating pong balikan po natin yung topic natin, no? Yung the turning point natin, first topic po natin, binanggit natin, yung tunay na pagbabago, the real lasting change, isn't behavior modification, but spiritual transformation. So, yung pagbabago ng buhay natin, hindi po pala siya behavior, hindi mo lang babaguhin yung gawin mo. Kundi titignan mo in the deeper level, spiritual pala siya. Kasi kung maalala niyo yung mga tinalakay natin, we are not a physical being na mayroong kaluluwa. Kundi tayo ay kaluluwa, a spiritual being na may nilagay lang dito sa physical na katawan. Kaya kung gusto mong isolve yung problema mo, you need to go and meet the spiritual level. Tulad na sinishare ko po sa inyo na sabi ko, Lord, ba't ganito yung buhay? Okay naman po kami, may pera naman po kami mag-asawa, pero bakit ganito? Hindi kami maayos, magulo. Kaya lang nakita ko noon, may problema pala ako sa spiritual level. Hindi pala ako close sa Diyos. Malayo pala ako sa Diyos. Doon umattend ako ng church. Not until I heard about the story na kailangan ko mag-quiet time. Ano yun? Magpe-pray, magbabasa ng Bible, at hanapin mo, Panginoon, papakinggan mo yung tinig niya, at susundin mo yung gabay niya. Yun pala yun. Doon nagbago na kami ng wife ko na dati maghiwalay, pero ngayon nagsama, naging maayos. At ngayon pareho kami naglilingkod sa Diyos. Yun pala yung problema namin, nasa spiritual level pala. Kasi kahit mayroon ng kumpleto sa lahat, bakit ganon? Kasi mayroon ang problema at hindi na bibigyan ng halaga yung spiritual, kaya nagkakaroon ng problema. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag daw tayo makikisa sa hindi nating kapanalig. Kasi syempre, of course, spiritual yun. Biruin mo, anak ni Lord, anak ng kaaway, anak ng demonyo, anak ng Diyos, tapos nag-asawa. Ano mangyari? Eh di araw-araw awa yun. Tama ba? Kasi syempre, light and darkness yun. Digmaan yun araw-araw. Tama po ba mga kapatid? Andiyan ba kayo? Kaya tignan natin, modification pala ng nasa spiritual transformation, hindi mo babaguhin yung gawin mo, babaguhin mo ano yung attitude mo sa loob. Yung taong loob ang dapat mabago. Yung identity mo kung sino ka. No? Kasi bakit? Kaya natin ginagawa yung ginagawa natin, di ba yung tanong, why do you do what you do? You do what you do because of what you think of you. Kung ano yung tingin mo sa sarili mo, yun ang ginagalaw mo. Kung ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ay gangsta, di ba? Diba? Ang galaw mo, pang gangsta, di ba? Galaw mo, pa yosi-yosi, pa bisyo, marijuana, drugs, di ba? Mga bad boy dating, ganun dating, gangsta. Kasi yun ang tingin mo sa sarili mo. Pero tingin mo, anak ka ng Diyos, ano galaw mo? You'll think about ano yung gusto ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Yung worship sa'yo, hindi ka matatamad sa worship. Hindi ka matatamad sa preaching. Excited ka makinig. Bakit? Anak ako ng Diyos. No, yung worship mahalaga sa akin. Priority mo yan. Bakit? Kasi nga, anak ka ng Diyos. Yun yung tingin mo sa sarili mo. Ginagawa natin,
Bakit? Base kung ano yung tingin natin sa sarili natin. Kaya napakahalaga, una-una, yung spiritual who. Yan yung napag-aralan natin. Yung spiritual who, sino ka ba talaga? Yung identity mo dapat malinaw sa'yo. Anak ako ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, alam mo yung galaw mo. Alam mo yung priority mo. At dahil sa tama na, alam mo na, na-identify mo na kung sino ka, alam mo na kung ano yung dapat mo at bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. Tanong mo yung katabi mo, alam mo ba kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Bakit ka nandito sa church? Kasi kung alam mo kung sino ka, kaya ka nandito sa church for me to know ano yung sasabihin ng Panginoon. Parang, bakit ka magpapapayat? Ay, kasi para, di ba, nung nakaraan, nag-summer, di ba, para maganda yung katawan ko. Pag pumunta ako doon, kita nila yung wangkat ako, di ba? Di ba? Hindi eh. Kaya mo gagawin yon kasi bakit? Kasi gusto ko yung katawan ko magbibigay glory sa Lord dahil yung katawan ko ay templo ng Diyos. Kaya ako kakain ng tama, kaya ako magda-diet, some ay nagfa-fast pa. Bakit? Kasi ito ay templo ng banal na Espiritu. Are you still there? Nung kaya natin po ginagawa yon. At dahil sa alam mo na kung sino ka, alam mo yung dahilan, bakit mo ginagawa yung ginagawa mo, alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Kaya last week, we talk about yung habits, yung spiritual what. Ano yung dapat, ano yung isang bagay na dapat mong gawin so that you will live kung sino ka ginawa ng Diyos. Naalala niyo po yung tanong, based on who you want to become, ano ba yung gusto mo maging? Anak ako ng Lord, o tinawag niya ako, disciple niya ako, tinawag niya ako maging leader. Ano yung isang bagay that you need to do? Ano yung dapat mong gawin? No? Some ay prayer, kasi hindi ka pa nakakapag-pray. Or some, nagpe-pray ka na, pero hindi ka pa nagsisimula magbasa ng Bible. That's the one thing that you need to do. And I pray, nung nakaraan, ginawa po natin yon, yung one thing na yun. Totoo lang, sa bago, hindi po madali yun. Parang pag-toothbrush, totoo, hindi madali mag-toothbrush pag nung bata ka, di ba? Nung bata, naalala nyo, pinag-toothbrush ka, kinakalimutan mo talaga, di ba? Kaya nag-toothbrush ka na ba? Tatanungin ka pa, naligo ka ba? Tinan mo yung katabi mo, okay, amuyin mo, alam mo na, di ba? Diba? Kung may habit ng maligo yung katabi mo, mabango, di ba? Tama po ba? Okay, sabi mo sa katabi mo, dapat bisyo mo na maligo. Amen? Tama po ba? Normal na po yun. Di ba? Nung bata, pinagtutoothbrush, anong sabi ng bata? Nagdadahilan. Sabi, maanghang yung toothpaste. Ay, matigas yung toothbrush. Di ba? Kaya dahil sa kakareklamo, hindi nag-toothbrush, ano nangyari? Daming absent. Di ba? Tignan mo yung katabi mo, sabi sa katabi mo, smile. Di ba? O, malaman mo ngayon kung ano nangyari, di ba? Okay. No, di ba? Number one, you need to know who you are, your identity, at bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Dahil to give glory to God. At ano yung dapat mong gawin? Kasi ito yung gusto kong maging. Ito yung sisimulan ko ngayon. No, actually, si Pastor po, hindi po ako agad ganito. Nagsimula lang po, maliliit na bagay. Alam ko lang po mag-pray. Alam ko lang po magbasa ng Bible. Wala pa po akong hinahawakang anumang ministry. Wala pa po ako, hindi pa po ako part ng worship team. Hindi pa po ako kumakanta. Hindi pa po ako nagle-lead ng anumang cell. Wala po akong ginagawa kundi umattend, mag-pray, magbasa ng Bible. But ginagawa ko lang po hanggang ngayon, ginagawa ko po yun at nagdagdag po ko ng ibang bagay doon. I read books para lumago ako sa faith, lumago yung knowledge ko, yung understanding ko, at ina-apply ko kung ano man yung natutunan ko, little things that I accumulate every day, yun po yung nagdadala ng pagbabago. Di ba? Hindi naman, bigla, pastor ka na. Hindi po gano'n, no? Merong mga maliliit na bagay. Hindi po bigla, bigla, yumaman na siya. Bigla, grabe, parang sweepstakes lang, no? Kahit di tumataya. Di ba? Wala pong gano'n, no? Of course, hindi ko pinopromote po yun. At di po natin ginagawa yun. Sa Lord tayo nagtitiwala. Pero tingnan nyo po, ngayon naman tatalakayin natin, alin? Yung spiritual what not. Nakaraan, tinatanong, ano yung dapat mong simulan, kung ito yung gusto mong maging, ano yung dapat mong simulan? At ngayon naman, kung ito yung gusto mong maging, lumalim ka sa Panginoon, ano naman yung dapat mong ihinto? Anong habit yung dapat mo nang tigilan? Na nakita mo, nagiging hadlang
para hindi mangyari yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kasi si Samson po, meron siyang 56,250 steps bago siya napunta sa teritoryo ng kaaway. Bago nangyari yung lahat, yung kanyang pagbagsak. It's little steps that brought him to his downfall. Kaya yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin, little steps every day, we need to be mindful. Kailangan pala titignan natin. Tignan niyo po, anong sabi po ng James chapter 1 verse 21? Okay. So get rid of every filthy habit and all wicked conduct. Kung sabi pong get rid, tanggalin mo. Lahat ng bisyo, mali, mga bagay na nagpaparumi sa'yo, kasalanan, tanggalin. Huwag kang magbabargain. Hindi ka magbabargain. Hindi ka magko-compromise, hindi pa konti-konti kasi yung container nagsimula sa konti-konti, kaya naging container. Tama? No, pa konti-konti, pa shot lang, mamaya shot puno, di ba? Kaya, di ba, eventually, yung pa konti-konti, patingin-tingin, mamaya, di ba, yung tinignan, hinawakan, mamaya kinain, di ba? Hello po? Donut yun, di ba? Tinignan mo, favorite mo donut, sarap, hinawakan mo, kinain mo, mamaya, sabi mo, isa lang. Mamaya, ubos mo, isang box na pala. Di ba, no? Kaya lang, bawal sa'yo eh. Di ba? Prone ka pa naman sa UTI, tapos soft drinks ka pa. Matamis na yung donut, nag-soft drinks ka pa. Caramel latte pa ang drinks mo. Grabe, no? Tapos meron pang may whipped cream pa, may chocolate drizzle pa sa ibabaw. Pero alam mo, bawal sa'yo. Pero konti lang naman, kinain ko naman, inubos ka naman sa loob ng 1 oras. Patikim-tikim. No? Para bang pag pinatagal mo, para bang konti lang yung epekto sa'yo. Di ba? Pero pareho lang yon. Sabi rito, get rid of every filthy habit and wicked conduct. Pati yung attitude within. Paano natin, ano dapat natin gawin para masolusyonan natin to? Submit to God. Ibig sabihin, magsasubmit ka sa kapangyarihan niya, magsasubmit ka sa authority niya, kikilalanin mo siya hindi lang tagapagligtas, kundi hari ng mga hari na dapat masunod, at siya yung Panginoon ng mga Panginoon. Ibig sabihin, Lord, may-ari ng iyong buhay. Na anuman yung gusto mo, bagaman ikaw yung driver ng buhay mo, siya ang may-ari ng kotseng dinadrive mo. Amen? Na kung saan dapat gusto ng may-ari, doon mo dadalhin para walang problema. Amen? Kaya sabi, submit to God and accept the word that He plants in your hearts. Ngayon po, mayroong dinideclare na word ang Lord sa atin. I pray, ma-receive po natin to. Kaya sabi natin kanina, matabang lupa, no? Magsulang matabang lupa yung ating puso. Sabi, which is able to save you. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa pa. Maybe, for some, maybe rito ang lagay mo para ka ng si Samson, ang layo mo na, maybe you are in the enemy's territory na, doing a little bad habits every time. At ngayon nakita mo may mga area ng buhay mo, relationship mo na nasisira dahil dun sa mga maliliit na bagay na pangit na nagagawa mo, although maliit lang, pero nakita mo mayroong nangyayari sa health mo, may nangyayari sa finances mo, may nangyayari sa relationship mo sa mga tao na mahal mo. And if you're that person, I want you to hear this message and listen attentively. At kung meron ka nun, you need to be specific. Ito yung tanong, based on who you want to become, what one bad habit do you need to break? Anong habit yung kailangan mo ng tigilan? Bakit? Bakit kailangan malaman mo ano yung one na to? Bakit? Hanggat hindi mo na-identify, you cannot defeat what you cannot define. Pag hindi mo na-identify, hindi mo pwedeng labanan. Sino kalaban mo? Basta. Anong titigilan mo? Basta. Hindi. Kailangan you need to know, ano ba tong bagay na to na naglalayo sa iyo sa Lord? Nakikita mo, ito yung nagnanakaw sa iyo.
Nakita mo, nagnanakaw ng finances mo marahil, bad habit, no, bad management. Ano yun? Anong area yan sa buhay po natin? Tingnan nyo to, may ilang bagay dito. Una, yung diet, di ba? May mga challenges. Kailan siguro mag-diet ka. Kakain ka na ng healthy, less ka na sa sweets, no? Hindi ka na magka-carbs, hindi ka nakakain ng mga fast food, kakainin mo na healthy. More of fruits and vegetables. Tama? And lean meat. Yun yung kakainin mo. Why? Kasi gusto mo nang magbago. Tama? So, at yung iba, digital. Yung iba, yun yung maling habit, digital. Kaya ano kailangan mong gawin kung digital? No, siguro less ka na sa video games. Kung yan, nakakanakaw na ng oras mo para mag-aral, oras mo para sa pamilya, you need to change. Baka puro mobile games na. Siguro maybe you need to limit yung social media mo. Tama, baka mamaya social media na. Or maybe ito pa matindi. Dahil doon sa smartphone mo, nakakapanood ka ng mga bagay na hindi mo dapat panoorin. Nag-i-engage ka na to watch porn. Nadudumihan tuloy yung isip mo ngayon. Iba na tuloy yung tingin mo sa sarili mo, iba na tuloy tingin mo sa tao. Dahil doon sa mga napapanood mo, nagkakaroon ng problema yung iyong pananampalataya. No, at yung iba, parang substance. Ngayon kasi, ang dali nang itago. Bakit? Kasi nung panahon ko po, yosi lang ang uso. Amoy na amoy. No, uwi ako sa bahay, inaamoy ako ni Mami, salamat na lang. Mahal ako ng nanay ko. Inaamoy ako every time na uuwi ako. No, ang ginagawa ko naman, lulublob ko sa mani, yung mani. No, talagang ano ko yung kamay ko, para, Mami, mani yan. Kaya lang, amoy na amoy talaga. No, hanap ka pa ng kalamansi, pero hindi, talagang amoy. At minsan, hindi ako naglaban ng uniform ko, nilaban ni Mami kasi papakita niya, lab niya ako. Nakalimutan kong laban, puyat ako sa duty ko as a nurse. Grabe yung polo ko, may naiwan, titis. No, huli, di ba? Yung ano ng tabako, di ba? Yung titis ng sigarilyo. But now, ang dali kasing itago. Bakit? Kasi hindi naman amoy, parang air freshener lang. Di ba? May mga flavor pa, amoy bubble gum, di ba? Amoy cherry, amoy strawberry. Pero unknowingly, alam niyo po ba ngayon, according to the studies, mas matindi pala yung tama nung vape kaysa sa sigarilyo. Bakit? Chemical pala talaga yon. Pero wala namang ganun dito. Amen? No, kung meron man po, magsisi ka na. Magbago na tayo. Pero kapatid, kung meron ka mang inaabuso, maybe for some, baka alcohol. Baka, di ba? Yung parang pag may ano, lahat, parang may celebration kasi, pastor. Grabe, linggo-linggo may celebration. Di ba, no? Kasi po, birthday po ng aso namin. Nung isang linggo, birthday po ng pusa ng kapitbahay. Palaging merong celebration, kaya palaging merong inom, no? Pero kapatid, ito lang, kung merong isang tao na nagsasabi sa iyo na kailangan mo nang tigilan yung bagay na yan, tigilan mo. Consider mo yon. Bakit? Meron niyang toll sa health mo. There is something bad na epekto yan sa buhay mo and maybe in your relationship. Isa pa, hindi natin pinapansin minsan yung ugali. Yung ugali natin, kasi hindi naman masyado halata yan, yung ugali natin sa loob. Pero actually, kung yan ay kinikip mo sa loob, alin, yung mga masyado kang critical, yung katulad yan, nagpipreach si pastor, tapos tinatamaan ko, sorry naman, mga ganon, very critical. Or even people, nanay mo, tatay mo, hindi ka maituwid, boss mo, very critical ka. Yung, alam mo, yung lahat ng araw na ginawa ng Diyos, pag Diyos ang gumawa, maganda, pangit. Maganda. Tama? Kaya lang, bakit naging pangit yung araw? Pananaw. Kung Diyos ang gumawa ng bawat araw, maganda yung bawat araw, kaya lang yung tingin natin, pangit. Yun, merong gano'n, no? Critical mind, lahat ng sitwasyon, lahat may reklamo, at lumalabas, alam nyo yun, yung chismis. No? May mga marites at may mga tolits. Alam niyo yung tolits? Ito yung mga chismoso. Ayan, yung mga tol, anong latest? Di ba? Meron ba mga gano'n, lalaki? Meron din? Wala rito. Wala sa GUCCL niyan. Amen? No, pero tingnan niyo po, yun pala yung attitude natin. How do we see? No, kasi pag nag-accumulate na yung maliliit na bagay, negatibong damdamin, kalooban, kaisipan, eventually, lahat ng bagay, tingin natin, pangit na. Kahit na yung mga tao minamahal ka, tinutuwid ka, ang tingin mo,
pinagdadamutan ka nila. At doon po nagkaroon ng problema si Adan at si Eva, doon sila nadali ng kaaway. Ano sabi ng kaaway? Totoo ba na pwede niyong kainin lahat, liban dito? Ipapamukha palagi na ang Diyos pinagdadamutan ka. At ang sabi niya, hindi, pwede namin kainin. Huwag daw namin kakainin, nihihipuin. Kaya lang may dagdag, kasi nga ang word kay Adan, kaya lang si Eva yung kinuusap. Kaya lang sabi, hinawakan, kinain. Ano? Sabi, hindi. Kasi pag kinain nyo yan, magiging katulad kayo ng Diyos. So the problem is, always goes back to your identity. Pag na-distort na ng kaaway yung tingin mo sa sarili mo, gayong ang tao nilikha sa image and likeness ng Diyos. Amen? Kaya lang doon sila nadali. Bakit? Kasi nilagay ng kaaway, hindi, pag kinain niyo yan, magiging katulad kayo ng Diyos, malalaman niyo yung masama at mabuti. Kaya lang, ang gusto lang ng Lord, malaman lang nila mabuti. Kasi yun lang ang gusto ng Lord sa kanila. Kaya lang nung kinain nila, nagkaroon na ng problema. Bakit? Kasalanan na po yun. Yung identity attack palagi yung ginagawa ng kaaway. Kaya po titignan natin, babantayin natin yung ating sarili. Anong habit yung kailangan mong i-break? Maybe you need to cut down dun sa screen time mo. Kasi alam niyo po ba, merong average na 4 hours tayong nandun sa phone pala, every person. At alam niyo po, ang hirap i-break ng bad habit. O, tignan niyo po muna. Bakit mahirap yung good habit? Kasi yung good habit, tignan niyo yung good habit kasi, mahirap siya ngayon, pero meron siyang reward later. Tama? Yung mahirap siya ngayon, yung mag-aaral ka, magpo-focus ka sa aral mo, mahirap yan. Di ba? Masakit yan kasi may mga time na hindi mo muna sasamahan yung tropa mo, may mga time na hindi ka muna maglalaro ng games, hindi ka muna lalabas, hindi ka muna nagagala, iyaan mo muna yung mga tropa mo, sila muna, yun muna yun. Di ba? Pero later on, ano mangyari? Ano makikita mo? Maganda yung grades mo, maayos yung mga exams mo, masaya ka mamaya. Pero yung mga tropa mo, na nag-enjoy sila, ngayon, susunod, iyak sila later. Nagets nyo? At ano naman, bakit ang sarap ng bad habit? Bakit ang hirap bitawan ng bad habit? Bakit? Baliktad naman. Masarap ngayon. Meron kang reward ngayon. Di ba? Parang kakain ka ng donut, kakain ka ng ice cream, kakain ka ng bawal sa'yo. Ang sarap! Di ba? Kakating classes ka ngayon. Out ka muna sa school, di ba? Di ba? Sarap, di ba? Pero later on, may toll sa buhay mo. May toll sa relationship mo. May toll sa health mo. Bakit? Kasi bad habit nga siya Kaya lang, ito yung challenge. Ano gusto mo? Kung ikaw papipiliin, ano gusto mo? Yung malungkot ka muna ngayon, challenge ka muna ngayon, masakit sa'yo ngayon, pero mamaya may reward ka? O gusto mo may reward ka na ngayon, enjoy ka ngayon, pero iyak ka later? Kung ikaw papipiliin, ano ang pipiliin mo? Of course, lahat tayo gusto natin yung masaya tayo sa future natin. Kaya lang ito yung tanong, ano yung ginagawa natin ngayon? Alam niyo po, merong studies that there is 4 hours in a day na tayo po ay average person nagsi-cellphone. Nagsi-cellphone. At yung 4 hours, i-compute lang natin, 365 days in a year times 365, ilan yon? 1,460 hours a year. Sa isang taon. Parang konti lang, Parang maliit lang, Pagka isang taon. Pero actually, kung titignan mo, kung yan ay tumagal lang 60 years, kunyari, maaring 12, 13, 14, di pa siya binibigyan ng cellphone, 15 years old, binigyan na siya ng cellphone, tapos nagsimula na siya mag-browse, sana nga 4 hours lang. Di ba? Sana nga 4 hours lang. Tignan nyo, kung kukumputin mo yan, yung 1,460, for 60 years, we pray na lang, umabot siya ng 75 years old.
Yung 15 years old na nagkaroon ng cellphone, nagkaroon ng access sa phone. No, umabot siya ng 75 years old. So 60 years, sabihin na lang natin. So 1,460 hours times 60. Meron ba tayo dyan, kapatid? No, ibig sabihin, 87,600 hours ang kanyang nagugol sa loob ng 60 years. And 87,600, divide natin sa 24 hours, kasi 24 hours sa isang araw, ilan po yan? Lalabas na 3,650 days or 10 years ng buhay na bigay ng Diyos sa atin, naubos saan? Ganda. Share. Like. Pangit. 10 years. Ibig sabihin, ang buhay pala ng tao, pumapangit, hindi overnight, but by one little decision, one bad habit, one bad step, at a time. Accumulated. Beri mo 10 years, kung isipin mo, 10 years? Sayang, sana nagamit yun para mag-aral ng isang bagong course, bagay na maaring makatulong sa kanya para lumago spiritually, bagay para lumago siya, para ma-overcome niya, mabayaran niya yung anumang utang, o lalo siyang lumago sa finances, knowledge bilang isang leader na pinipili ng Panginoon, ginugroom ng Lord. So ngayon, ibig sabihin, yung mga nag-change ng life, yung mga nagsimula mag-life class, magsimula mag-devotion, nakita ko po, ang galing nung nagbabago yung buhay nila po. Hindi man perfect pa yung kanilang buhay, pero dahil meron sila mga bagay na maliliit na bagay na ginagawa nila through time, every day, regularly, nakita po namin yung pagbabago sa kanila pong buhay. Nagbago yung pananaw nila, nabago yung kanilang galaw. Yung mga bata na dating kulelat sila dahil ang tingin nila, siga lang sila, gangster lang sila, di ba? Hindi para mag-aral, hanggang tambay lang. Pero nung nabago yung pananaw, nag-i-excel sa klase, nagtatap na sa klase, ngayon nagtutuloy mag-aral, gumagaling sila. Bakit? Kasi po nagbago yung kanila pong pananaw. Why? Because may mga bagay, may oras na nagamit na sa tama. But I pray, yung habit po natin mabago. Paano natin, ito yung tanong Pastor, paano namin i-break yung bad habit? Okay lang po ba sa inyo? Paano natin i-break yung bagong habit? I-share ko sa inyo. Ayun, pinost na pala. Unang-una, katulad nung tinalakay natin noong nakaraan, kasi yung good habit, kailangan papadaliin mo. Tama? So ngayon naman yung bad habit, papahirapin mo. Ano yung sabihin? Tatanggalin mo yung cue, yung trigger mo. Ano yung trigger mo? Diba? So kung yung good habit, padadaliin natin, pagagaangin natin yung cue, papadaliin natin yung Bible, lalagay agad natin, kung hindi natin attitude magbasa ng Bible, papatong na natin sa cellphone natin, para pag nag-alarm yung cellphone natin, nandun na yung Bible natin, tabi lang ng kama, talagang babasahin natin yung Bible natin. Ano gagawin mo ngayon? Ito, papahirapan mo yung trigger. Kung dati, tamad kang bumangon ng maaga, kahit nag-alarm na, papatayin mo mga 5 beses, i-snooze mo muna. 5 minutes pa. Kakailang 5 minutes mo, 10, 50 minutes na yun. late ka na. Di ba? Kaya lang gagawin mo ngayon, ano gagawin mo? Tatanggalin mo yung trigger. Ibig sabihin, gagawin mo nang maging mahirap sa'yo. Re-remove mo yung cue. Sabi ng Proverbs 4:14-15, do not set foot on the path of the wicked or walk in the way of evildoers. Avoid it. Do not travel on it. Turn from it and go on your way. So, ibig sabihin, tatanggalin mo talaga ano yung nagiging dahilan para magawa mo siya. Hindi ka tutungtong sa teritoryo ng kaaway. Hindi natin gagayahin si Samson.
that he had 56,250 steps na pwede naman siyang bumalik. No? Kaya lang, nung nandun na siya sa teritoryo ng kahoy, nagkaroon na ng problema. So, kasi yung habit cycle, tignan nyo, ano yung tatanggalin natin? Yung cue. No? Yung cue, yung trigger. Yung trigger sa'yo, kasi yung trigger mo, pag nakita mo, nagkikrave ka na. Kukunin mo, pagkuha mo, kakainin mo, pagkain mo. Ang sarap, sarap pala. Di ba? Na-enjoy mo? O kaya, kung devotion naman yan, kung tamang bagay yan, godly habits yan, yan, yung cue mo, nakita mo yung Bible, di ba? Tapos binasa mo, tapos nung binasa mo, ang sarap pala magbasa ng Bible. No? Ang sarap pala. Napapayapa pala yung damdamin mo, yung puso mo. Lumalago ka sa faith, nakikilala mo si Lord ng malalim every day. Nakita mo, hindi ka pala mag-isa. Yun. No, kaya lang, positively and negatively, merong effect. Kaya ano gagawin? Tatanggalin mo yung cue. And if you'll allow me, bigyan ko kayo ng cue, ito yung mga bagay na babantayan natin. Ano yung una? Ano yung mga common cue? No, kasi if you want to stop what you do, you need to remove the cue. Ano yung unang cue? No, lagyan nyo na yung 5. Una yung places, lugar. Kapatid, malamang, hindi ka kakain ng marami pag nasa gym ka. Tama? Saan ka kakain ng marami? Sa Eat All You Can buffet. Tama? Tapos yun pa yung pipiliin mo, yung mga only wings, di ba? Only rice. Bakit? Kasi dito po, good steward ako. Yung binigay na pera ni Lord, masusulit ko. Di ba? Kaya lang, hindi mo napapansin, no, nagkakaroon pala tayo ng problema doon. Si Samson po, 56,250 steps to Gaza. Tama? No, natulog siya sa bahay ng prostitute. Take note. No? At hindi lang prostitute, hindi niya kababayan. Bawal yun. Bawal yun sa batas ni Lord. No? Yung lugar kung saan siya pumunta. Pumunta siya ng Gaza. Sabi sa katabi, huwag kang tutungtong sa teritoryo ng kaaway. Oh, syempre, saan nangyayari? Hindi ka naman mag-iinom kung nasa church ka. Tama? Saan ka mapapainom? Doon sa maling lugar. Punta ka ng bar, punta ka sa tropa mo, mga maling lugar. Kaya babantay mo kung nasaan ka. Pangalawa, oras. Oras. Malamang kapatid, hindi ka manunood ng mga malalaswang panoorin sa umaga. Yung nagbabasa ka ng Bible, hindi yan yun eh. Yan yung nagpapasalamat. Kailan ka nanonood ng mga bagay? Yung pagod na pagod ka, galing kang trabaho, galing kang school, tapos yung bad trip pa yung nangyari nung araw na yun, may mga pangit na nangyari, tapos naghahanap ka, tapos pinagalitan ka pa ng nanay mo, nag-away pa kayo ng asawa mo, kinuha mo ngayon yung cellphone mo. Yeah? Tapos nanood ka nung hindi mo dapat panoorin. At isa pa yung mood. Yung mood natin, ano ba yung mood mo? Diba? Merong 4 na mood. Yung HALT, H-A-L-T. Pag ikaw ay hungry, gutom. Pag ikaw ay angry, galit. Pag ikaw ay lonely, pag malungkot. At pag ikaw ay pagod, tired. HALT, H-A-L-T. Pansinin mo, pag gutom ka, di ba, iba ka? Pag galit ka rin, emotional. Pag malungkot ka, may nangyaring sitwasyon. Tapos, pagod ka. Ito yung mga panahon na huwag ka nga magde-decide. Kaya lang, ito yung mga panahon, ano yung mood mo nung nagawa mo yung bad habit na yun? No, namura mo yung anak mo, no, nasapak mo yung misis mo. Wala namang gano'n, no? Wala namang gano'n sa, no? Tama ba? Okay. Nakagawa ka ng maling bagay. Isa pa yung moment, ginawa mo yung bagay na to, after nung moment na, kunyari, bumagsak ka ng exam. Bagsak ka ng exam, yose ko. Kasi bagsak ako exam, depressed ako. Di ba gano'n, no? Tapos minsan, pumasa na sa exam, reward, dessert, yose pa rin. Di ba? Ano ba yun? Ano nangyari doon? Di ba? May moment talaga, nagmo-moment siya, di ba? Okay, nag-away kayo mag-asawa, di ba? Tinawagan mo yung kaibigan mo. Ay, pare, naway ka ng misis mo, may kilala ako, pare, mabait, sweet. Ito yung number. Mga ganun, di ba? O kaya yung mood, yung parang tipong pumunta ka ng trabaho, nag-away kay misis mo, pagdating mo sa trabaho, alam mo, yung asawa ko, ganito.
Alam mo, kung ako asawa mo, hindi kita gaganyanin. Naks! Delikado yun! Nangangamoy problema. Kaya kapatid, yung problema sa asawa, hindi sinishare kung kani-kanino. Okay po ba yun, mga kapatid? No, dapat i-resolve nyo yun mag-asawa. No? Di ba? So, ano yung bagay, no? After ng, ano ba yung mga bagay? At sino yung kasama mo? Ito pa yung people. Sino yung palagi mong kasama, kaya nagagawa mo yung pangit na habit na yan? Kasi according to the studies, sa 12,000 people, no, merong studies po, 32 years pinag-aralan in 12,000 people, na sila po ay naapektuhan 57% na naging overweight kasi ang kasama po nila ay overweight. Ibig sabihin, kung may mga bad habits ka, tignan mo rin kung sino yung mga kasama mo. Still there? Kaya kung meron kang mga bad habits na nagagawa mo, na alam mo, hindi ka nilalapit sa Diyos, hindi nangyari yung kalooban ng Diyos sa'yo, isipin mo kung sila ba ay tamang kasama. No, at isipin mo, kung good habits naman, sino yung mga kasama mo, lalo kang nalalapit sa Panginoon. Tingnan niyo sabi ng Proverbs 13:20, walk with the wise and become wise. Kaya pipiliin mo kung sino yung kasama mo. Malamang si pastor, malamang yung sa leader mo, malamang yung kapatid na nag-invite dito sa iyo sa church. Di ko alam and I pray. Hindi gagawa ng bagay na ilalayo ka sa purpose mo at ilalayo ka sa Diyos. Amen? No, kaya pagpasalamat mo sa Lord yun. Pero tingnan nyo, kaya lang yung maling kasama rin, sabi, for a companion of fools suffers harm. Hindi po kami sabi nito, scripture. Pagkasama natin ay mangmang. Yung hindi nila pinapamuhay yung godly habits. Magkakaproblema tayo, masasaktan tayo. Magkakaproblema po tayo. Amen? Kaya ako'y naniniwala, ako'y napapaligiran ng mga matatalinong tao. Kaya kung ikaw ay napupunta sa mga bad habits, ang tanong, sino ang mga kasama mo? You need to think about that area. No? So again, una, re-remove natin yung cue, tapos ano? Papahirapan naman natin, i-interrupt natin yung action. Tatanggalin mo yung cue, no? Maybe for some of us, magtatanggal ka na ng mga applications. May mga bagay kang tatanggalin. No? Kumbaga kung dati, ang daming beses, hinihit mo lang, ini-snooze mo lang yung alarm clock mo, ayaw mo pang bumangon para mag-pray, para ayusin mo na yung buhay mo sa araw na yon. Ang gagawin mo, ilalayo mo yung cellphone mo, yung alarm clock mo. Lalagay mo sa dulo ng kwarto mo. So that gigising ka talaga para i-off mo siya. Tama? Tapos katabi niya na yung Bible mo. Bakit? Kailangan mo nang basahin yung Bible mo. You need to do that new habit. So, pahihirapin natin yung pangit, padadaliin natin yung maganda. Okay ba yun? No, bakit? Merong magandang plano yung Panginoon. Maybe for some of us, kaya ka may challenge sa finances mo, dahil merong kang Shopee, Lazada dyan sa cellphone mo, may Temu pa. May dami pa, no? Kung ano-ano mga online shops. Maybe you need to, i-delete mo na yan. Or maybe para ma-access mo, meron kang accountability partner para lang ma-access mo kung meron ka talagang kailangang bilhin. Or maybe padaan mo na sa nanay at tatay mo o kaya accountable person na yung password no, nasa kanya. Na para kung makakabili ka lang, kailangan bantay sarado ka at siya yung maglalagay ng password para ma-access mo. Or maybe, you need to delete mga bagay, apps na nagdadirect sa'yo sa mga maling panoorin at babasahin. You need to delete this. No? Kasi kapatid, kung hindi mo talaga kaya yung smartphone, kung hindi mo talaga, Pastor, ang hirap ng smartphone, bili ka na lang, sabi ng isang pastor, bili ka ng dumb phone. Anong dumb phone? Yung call and text lang. Yung tama lang, makonta ka. Kasi kung hindi mo kaya to, na ikaw yung minamanage ng cellphone mo, better, huwag ka na mag-smartphone. Pili ka na lang ng phone na nakokonta ka lang nila. Kasi yun lang naman talaga purpose ng phone.
Are you still there? Diyan po ba kayo mga kapatid? Okay. Kasi mahirap po, pagka nagawa na natin na action yung Q, magkakaroon tayo ng problema. Bakit? Why resist a temptation in the future if you have the power to eliminate it today? Bakit mo pa tsaka na yung sa future na konti-konti muna. Kung kaya mo na pala ngayon, bakit hindi mo patigilan ngayon? But for some, I don't know, maybe baka kailangan mo ng rehab kasi parang hindi mo makontrol. Pero hindi masamang humingi ng tulong. Hindi po kahinaan yung humingi ng tulong. Okay po ba yung mga kapatid? Pag hindi mo kaya, hindi po kahinaan humingi ng tulong. Kaya sabi ko nga sa inyo, we need to have an accountability partner. We need to connect to a spiritually mature person. Bakit? Kung hindi mo talaga ma-overcome yung area na yan, andito po yung mga cell leader natin. Kung wala pa po kayo sa cell group, kapatid, I suggest, mag-connect ka sa cell group. Yung mga cell leaders natin, tumutulong sila to pray for you. Hindi ka nila i-judge. Pero andun sila para ipag-pray ka sa panahon na ikaw ay nagkakaproblema, ikaw ay nanghihina. Sa panahon na nanlalamig ka, sila ay nandun para tulungan ka. Bakit? Kasi kapatid, bakit natin kailangan bantayan yung habits natin? Yung habit na ginagawa natin ngayon, ito ay mag-shape kung sino tayo magiging sa future. Amen? Yun ang magiging ikaw. Ikaw ay ikaw ngayon base dun sa mga habits, little steps na ginawa mo noon. Kung maliliit na babubuting steps yan, ang ganda ng buhay mo ngayon. Masaya ka ngayon. Tama? Pero kung mga pangit yan, nakita mo, merong pangit na resulta sa buhay mo. Hindi maayos ang relationship, hindi maayos yung finances mo. Nakita mo, dapat eto ka na sa lakad mo sa Panginoon, pero nakita mo, parang hindi ka pa nakakapunta dun sa maturity na yon. Kapatid, maybe we need to change our habits. We need to change our habits. Ito yung tanong, gusto mo ba yung directions kung saan ka dinadala ng habit mo? Ito yung tanong, gusto mo ba yung direksyon? Kung hindi, ano gagawin natin? Remove mo yung cue, interrupt mo yung action. Papahirapin mo yung bagay nun. Siguro kung may bisyo ka, hindi ka na magdadala ng lighter at hindi ka na bibili. Dadalhin yung mga bagay na to, kung vape yan or whatever. Hindi mo dadalhin. Bakit? O susunugin mo na. I-delete mo na. Ako nun, dati kasi DVD pa, VCD, ang ginawa ko nun, sinunog ko na lahat. Sinunog ko na lahat. So wala na akong papanoorin. Ngayon kasi, ang dali lang ng access. Nasa cellphone lang eh. So ano gagawin mo ngayon? Pahirapan mo yung sarili mo para ma-access mo to. Still there? Can I hear you amen? Alam niyo po, yung bad news, si Samson po, it took him 56,250 steps para mapunta sa teritoryo ng kaaway, para masira yung kanyang buhay. Pero alam niyo po, good news, meron din siyang 56,250 steps para hindi siya pumunta ron. At ngayon, kung naririnig mo yung mensaheng to, kapatid, hindi aksidenteng nandito ka ngayon. God has a great plan sa iyo. Amen? Sabi sa tabi mo, hindi aksidenteng nandito ka ngayon. Gusto kong sabihin sa iyo, pwede mong baguhin yung future mo. Pwede mong baguhin by changing one small habit every day. Living a godly habit every day, kailangan mong gawin. Meron ka ring good news para sa Lord. Mula sa Lord. Pwede mong baguhin yung future mo. Amen? Kapatid, hindi ikaw kung ano yung ginawa mo. And if you are here, tingin mo, hindi na ako mahal ng Diyos at ang Holy Spirit iniwan na ako dahil masama ako. Kapatid, mali yun. Bakit? Hindi ka iiwan ng Holy Spirit dahil may kasalanan ka. Bakit? Ang Holy Spirit ang gagawa para tayo maging banal.
Doon pa ba sa panahon na tayo bumagsak? Doon sa panahon na tayo po ay hirap na hirap, tayo mahina? Yun yung panahon na iiwan ka niya? Kapatid, alam ko po, kung ikaw'y nakakaranas ngayon na bagsak ka, tingin mo hindi ka karapat-dapat. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, hindi yan ang tingin ng Diyos sa iyo. Ang tingin ng Diyos sa iyo, mahal ka niya, anak ka niya, meron siyang magandang plano sa iyo. Yung storya mo noon yon, pangit yon, magiging testimony na lang, magiging kwento na lang yung noon mo. Dahil mula ngayon, lalakad ka na patungo kay Kristo. Amen? Sino ito naniwala, mahal na mahal ka pa rin ng Panginoon? Kapatid, take that little step every day. Sabi sa katabi mo, pwede ka magsimula. Paano? Prayer. Reading your devotion. Reading your Word of God. Connecting sa cell. Pag may challenge, kausapin mo yung nag-invite sa'yo, yung cell leader mo. Find an accountability partner. Andito si Pastor. Andito kami para tumulong. Mag-connect tayo. Amen? No, hindi tayo tinawag ng Lord just to attend. Tinawag tayo dito dahil pamilya tayo ng Diyos. Kapatid, kung kailan ka mahina, sabi ng Scripture, doon daw malakas ang Diyos. Amen? Kung naniniwala ka ron, pwede ba kitang anyayahan ngayon, tumayo ka ngayon? If you're that person that you need God right now, tayo ka sa Lord ngayon. And we will worship God. If you need God right now, Lord, no, andito ako ngayon. If you're that person, Lord, andito ako ngayon. I feel weak, God. I know, ang layo ko po sa inyo. Pero alam ko, meron ka magandang plano sa akin. Alam mo kapatid, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Mahal na mahal ka ni Jesus. Binigay niya na yung buhay niya sa krus. Kaya kapatid, ang halaga mo ay Diyos. Ang paraan para mapatawad ka sa lahat ng kasalanan mo, si Jesus. Kaya gusto ko sabihin sa iyo ngayon, mahal na mahal na mahal at mahalagang mahalaga ka sa Diyos. Mahal ka niya. Amen? And there's power in the name of Jesus. Walang habit na hindi niya kayang patawarin, hindi niya kayang baguhin. Pwede ba nating taas yung ating kamay sa Panginoon? And let's worship the Lord. Yes. Panginoon, sa oras po nito, dito kami, dito yung inyong mga anak, nakataas yung kamay. And right now, just come with me in this prayer. Kung andito ka ngayon, if you long na, Lord, itama niyo yung landas ko, itama niyo yung heart ko, itama niyo yung habit ko. If you're here, samahan mo ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, naniniwala ako, higit kang makapangyarihan sa anumang gawa ng kaaway. Patawarin niyo po ako kung may mga hakbang ako na palayo sa inyo. Pero mula po sa oras na ito, salamat po dahil tinuruan niyo ako na pwede pala po akong humakbang palapit, pabalik sa inyo. At sa oras po nito, salamat sa karunungan na inimpart niyo sa akin para malaman ko ano yung mga hakbang para po ako, Lord, makapunta doon sa plano at nais nyo sa aking buhay. And Lord, right now, anuman po yung nireveal nyong habit na dapat ko nang tigilan. Lord, ngayon tinatanggap po yung lakas mula sa banal na Espiritu para mapagtagumpayan ko ito. Salamat po sa biyaya nyo, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po. At ngayon, kapatid, kung first time mo, may first time, if you want to receive Jesus Christ, siya kasi yung simula, siya yung nagbibigay ng lakas. And if you haven't received Jesus Christ, gusto mo tanggapin, sa oras na ito, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, taas mo lang yung iyong kamay, at samahan mo ko sa panalangin, sabihin mo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso, bilang aking Panginoon, Hari, at tagapagligtas, na mula sa oras na ito, yung buhay na ito ay hindi na sa akin, kundi sa inyo na. Gamitin niyo po ito sa inyo pong kapurihan. Kayo na po yung maghari dito. Bigyan niyo po ako ng karunungan para magawa ko po ang mga bagay na magbibigay ng kaluguran sa inyo. Salamat po sa kapatawaran.
Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po ginawa niyo akong bahagi ng inyong pamilya. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan niyo, Panginoong Hesus. And all guys, po say, Amen. Palakpan.